tahanan ng mga bumabatikos sa kanya. Sinabi ko nga kay Noy, o Noy, kung makakatira ako sa'yo in case presidente ka na, don't worry, mag-a-abroad ako at magtatrabaho ko sa TFT office abroad. Kung dati, si Chris ang nangangampanya para sa kandidatura ng kanyang kapatid na si Noy Noy, ngayon na may ilang nangangampanya para sa kanyang despedida. Ngayon, Chris Aquino, sasagutin ang mga isyong ito sa Filon ngayon. Mga kaibigan, mga kapamilya, hindi po namin makakayang siya'y ihatid sa studio through virtual presence o hologram effect. Kaibigan, ito po ngayon sa ating telepono from Boracay, si Binibining Chris Aquino. Chris, hello! Hi, Ted. Ayoko naman magpa-hologram talaga, no? Nangingidan na ako. Natatakot ako doon. Parang multo yung kausap. At saka baka bigla ka mawala sa outer space. Anyway, Oh, Chris, how are you? And I am good. Okay. So, Chris, we're fine. Thank you ha sa iyong pagpapaulak sa amin. Chris, ano ba ang iyong reaksyon dito ngayon sa mga despedida na hinihiling para sa iyo? At saka, ano ba ang iyong eksaktong sinabi talaga doon sa issue ng ikaw ay mag-a-abroad sakaling manalo ang iyong kapatid bilang presidente? That was the time na nagka-issue kay Rufa and kay Tita Annabel. Yung si Tita Annabel nagtatay-raid laban kay Noy na palayasin na si Chris. So, in my apology to them because I felt na-offend ko naman sila, sinabi ko, nagkausap kami ni Noy. Sinabi ko, Noy, if I'm gonna be a problem for you and your president, by all means, tita na lang ako abroad. So, in the context of saying it na, kung magkakaproblema si Noy once he is president, because of me, because I'm controversial, what can I do, diba, Ted? Ang nagpapalaya sa akin, yung mga talunan, lahat naman ng mga bumoto kay Noy, congratulate ako. Di hamak, mas marami nagko-congratulate sa akin. So, sorry, kasi I talked to Noy about this, and sinabi ko, Noy, bakit naman yung kinakampanya kita, never-ending ang pagtira sa akin? Nung nananalo ka na, tinitira pa rin ako. So, ang sinabi ni Noy sa akin, Christina, di ba I told all of you kung ano man ang success na meron ako, utang ko lang dahil sa 4 na kapatid ko na yung down na down ako, nandyan para ibangon ako. So, do you think nakakayaan kung atulin ka nila ngayon? Kagandahan ba dito, Chris, ikaw dahil sa ang iyong kapatid ay apparently, di ba? Apparently magiging Pangulo ng Pilipinas. Yung Chris Aquino, aasahan nila ang decorum mo na mas maganda ngayon at ikaw ay mag-iingat na para hindi ka ma-involve sa anumang kontrobersya na maaaring magbigay ng problema sa iyong kapatid. Ay, hindi. Kasi nakaboard sila sa akin. Alam mo, Ted, mahirap to change myself. Kasi ka-plastican yun. So, ang gagawin ko lang ito, hindi ako gagawa ng kahihiyan para kay Noy Noy. Why? Because we've been voted. Alam namin what it's like to step down. Dahil noong June 30, 1992, nagawa yun ng nanay ko. Kung pagpalarin talaga si Noy at nag-all the way tayo, alam din ng buong pamilya namin na June 30, 2016, mag-goodbye kami. So bakit ka magwawalang siya? I think Noy Noy benefited dahil nga, ang mom ko hindi naging saklim sa kapangyarihan. Chris, wala na akong oras, so I'll see you sa Monday, promise mo, sa DZMM Teleradyo. At alam mo ano nung sinabi ko din magbabayong-bayan ako, akala ko nakaligtas na ako dahil hindi, sige. Chris, thank you, ha? On Monday. We will see you on Monday sa DZMM Teleradyo for more questions. Chris, thank 9 you. a.m. Okay. Thank you, bye. Bye. Ayun mga kaibigan.